Hindi ako natulog ng gabing iyon. Kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, bumabalik pa rin ang mga yapak, ang lamig ng kanyang kamay, at ang maliit na papel na hanggang ngayon ay nasa bulsa ko pa rin. February 13. Huwag kang mahuhuli. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon, umaasang may magbabago, na baka mali lang ang intindi ko, na baka isa lang itong masamang biro. Pero sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi na ako basta nanonood ng isang kwento. Kasama na ako rito. Pagsikat ng araw, binalot ng kakaibang katahimikan ang lugar namin. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na parang may kulang. Lumabas ako para bumili ng almusal. At doon ko napansin ang unang balita. Isang poster sa pader, bagong dikit pa lang. Missing person. Isang babae, mukhang kaedad ko. Huling nakita, kagabi. Lokasyon, 2 kanto lang mula sa restaurant na pinuntahan namin. Nanlamig ang likod ko. Habang tinitingnan ko ang litrato, may kung anong pumasok sa ilong ko. Mahina, pero malinaw. Amoy bakal, amoy dugo. Buong araw sunod-sunod ang balita. Hindi lang isang nawawala, hanggang 3, 4. Lahat huling nakita noong gabi. Lahat may kasamang kadate, at lahat ng February 12. At lahat ay babae. Sinubukan kong i-message siya. Walang reply. Tinawagan ko, isang ring, 2, hanggang may sumagot. Hindi boses. Hangin. Hangin na parang may humihinga sa kabilang linya. Mabagal, malalim. At bago tuluyang maputol ang tawag, may narinig akong pabulong. Malapit na. Pagsapit ng hapon, gusto ko nang umatras. Kalimutan ang lahat, itapon ang papel, magkulong sa bahay. Pero parang may humihilas sa akin palabas. Parang may bahagi ng sarili kong gustong malaman ng katotohanan. Kahit alam kong masasaktan ako. Kaya nang dumilim ng langit, lumabas ako. Ang lugar na pinuntahan namin ngayong gabi ay mas tahimik kaysa kahapon. Isang park na halos wala nang dumadalaw. May mga ilaw pero mahina. May mga puno pero parang masyadong siksik. Nandun siya, nakatayo sa ilalim ng ilaw. Parang walang nangyari, parang normal. Akala ko hindi ka darating, sabi niya. Akala ko rin, sagot ko. Ngumiti siya at doon ko ulit na amoy. Amoy dugo. Naglakad kami sa loob ng park. Tahimik, walang usapan sa simula. Hanggang sa hindi ko na napigilan. May mga nawawala, sabi ko. Alam mo ba yon? Tumango siya. Oo lang. Walang pagtataka. Alam mo? Hindi lahat, sagot niya. Pero may ideya ako. Huminto siya sa paglalakad. Huminto rin ako. Anong ideya? Lumapit siya, masyadong malapit. Na hindi lahat ng halik ay para sa pag-ibig, bulong niya. Napansin kong may mga marka sa kanyang kamay. Hindi gasgas, hindi sugat. Parang mga kuko. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Hinawakan niyang kamay ko. At doon ko naramdaman, may kumikirot sa loob ng dibdib ko. Hindi sakit, hindi rin kilig. Parang may hinihigop.
Sa bawat yakap, may iniiwan, sabi niya. May dumaan na magkasintahan sa di kalayuan. Magkahawak ang kamay, tumatawa. Tumigil ang kadate ko. Tinitigan sila. Matagal. Sobrang tagal. Kilala mo ba sila? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Bakit mo sila tinititigan? Ngumiti siya. Dahil kanina pa, hinihintay ko ang halik na yon, sabi niya. At nang maghalikan na magkasintahan, biglang namatay ang ilaw sa buong park. May sigaw, isang sigaw na naputol agad. Bumalik ang ilaw, wala nang magkasintahan. Nanigas ang buong katawan ko. Anong ginawa mo? Tanong kong nanginginig. Hindi siya sumagot. May dugo sa gilid ng kanyang labi. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung paano. Naririnig ko ang yabag niya sa likod ko. Mabagal, hindi nagmamadali. Parang alam niyang hindi ako makakatakas. Bigla siyang humawak sa braso ko. Wag, sabi niya. Hindi ikaw. Hindi ako ang ano. Huminga siya ng malalim. Hindi ikaw ang kukunin. Hindi pa, sagot niya. Nang tumingin ako sa kanyang mata, doon ko nakita ang totoo. Hindi siya tao. May lalim ang kanyang mga mata, parang walang hangganan. Parang may mga mukha sa loob, mga mukhang sumisigaw. Bakit? Tanong kong umiiyak. Dahil sa kissing day, mas bukas ang mga puso, sagot niya. Para saan? Ngumiti siya. Para sa kanila. Itinuro niya ang mga puno at doon ko sila nakita. Mga anino, marami, nakatayo, nanonood lang. Mga babaeng may marka sa leeg, may dugo sa damit, hindi gumagalaw. Mga minahal nila, sumuko sila, sabi niya. Bumagsak ako sa lupa. Bakit ako? Tanong ko. Lumuhod siya sa harap ko. Dahil hindi ka agad sumuko. At dahil kailangan ko ng saksi, sagot niya. May inilagay siya sa kamay ko. Isang pulang panyo. Mainit, basa. Sa Valentine's Day, ikaw ang magdedesisyon, sabi niya. Anong desisyon? Tanong ko. Tumayo siya. Unti-unting naglaho sa dilim. Kung sino ang uuwi at kung sino ang sasama, sagot niya. Pag uwi ko sa bahay, may balita na naman sa TV. 5 na ang nawawala. Lahat may halik bago nawala. Lahat February 13. Sa salamin, napansin kong isang marka sa leeg ko. Maliit lang. Parang simula pa lang. At sa mesa ko, may bagong papel. February 14. Pili ka. Sa bawat halik, may isang hindi umuuwi. At bukas, malalaman ko kung ako ba yon.